Implementasyon ng universal healthcare at kapakanan ng healthcare workers. Ilan lang po yan sa gustong isulong ng Health Alliance o HEAL Party List. Para pag-usapan yan, magkakasama natin live dito sa studio si Dr. John D. Flavier, ang first nominee ng HEAL PH Party List. Magandang tanghali sa iyo, Dr. John D. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Cheryl. Hindi joining us kasi binibilang ko 2 dekada na tayong magkasama. Oo nga. Baka balikan yung mga kabataan dyan, baka hindi pa nila alam. Pero yes, 20 years na po kami magkasama ni Doc John D. Nasa kabilang estasyon pa po tayo. And we called you then the Barrio Doctor. Yes. Doon talaga, sinusubukan. Yun po ang inyong first love. Yun yung talagang unang tinutukan mo. Kasi mahalaga pa rin hanggang ngayon yung ating nasa laylayan ng ating mga lipunan. Hindi na lang baryo ngayon. Kuminsan sa syudad mismo, sa mga medyo gipit na mga lugar, ang dami pa rin nangangailangan. Pero yung napansin ko sa 2 dekada natin magkasama, nung kaagapay ka pa ng pamilyang Pilipino, naging taga-alaga sa mga kapatid, madaya nga kami, kuminsan ginagamit namin yung sagot kita galing sa'yo. Okay lang po yan. Pero sa tagal na yon, maganda naman na meron naman nakikita na pag-unlad sa ating kalusugan, pero kulang pa. So yun yung sinusubukan namin tutukan. I feel you, Doc John D. Dahil nga sa advokasiyang ito, in a way, kasama niyo po ako dito. Dahil nakita natin talaga yung malaking kakulangan and it's pretty frustrating. Ano po, at nakakaawa yung pumupunta tayo sa mga lugar, sa mga isla. Lalo na kailangan pa nating ibangka para makarating at makakuha ng tamang pag-aaruga sa kanila. And I'm sure you continue to see that. Kasi sa ngayon nga, nakakakita, hindi na ako kasi kuminsan, nakakahiyang sabihin, kuminsan namamanhid ka na sa dami ng nahihirapan. Pero yung kasama namin sa HEAL PH na grupo, maganda kasi siya doktor sa mata. Kaya mas malinaw yung pananaw niya. Maganda yung sinasabi niya na kaya siya nabuhayan na ibuo kami. Ayun, I was gonna ask that. Paano nabuo po ang Health Alliance Philippines or HEAL PH? Yes. Yung naramdaman niya at nakita, yung mga lumalapit sa kanya na sinasabi na, Doc, sana kung may pera ang pamilya namin, hindi namatay ang aking nanay, o kaya yung iba sasabihin yung aking anak. So yung perang gano'n na pagkukulang, yun yung parang umantig sa kanyang damdamin na ang daming perang nakakalat sa Pilipinas, bakit merong ganito pa? So yung sinusubukan namin, maganda kasi, sabi nga sa amin ni Professor Orville, yung mga sangkap para sa isang magandang sistema ng pangkalusugan, andyan na. Susubukan na lang natin ibuo-buo. Ang pangunahin dito, yung binanggit mo na universal healthcare o kalusugang pangkalahatan, andyan na yung batas. Yung pagpatupad na lang ang kulang. And kung titignan din naman po natin, hindi natin may kakilala na malaki naman ang budget na inilalaan po ng ating pamahalaan pagdating sa health sector. Tama. Kaya lang, bakit kulang yung nararamdaman? Bakit bitin, kumbaga. Maririnig natin palagi na ganito ang laki ng pondo, ganito yung ginagawa ng ating health department. Pero sabi nyo nga, yung laylayan, bakit may kulang pa rin? So, nakita mo yan, natutukan mo yan, but for the longest time, you didn't bother to step in sa politika. Bakit gustong sumali o bumalik ng isang Flavier sa politika? Okay. Sige, magandang tanong yan na sana hindi ako multuhin at kurutin ng tatay ko. Pero sa ating magkaibigan, meron mang eleksyon o wala, meron mang pagpasok ko sa politika o hindi, tuloy yung trabaho. Kaya yung sinasabi ko, ngayon pa lang, sinusubukan na natin mapatupad ang universal healthcare at yung mahalaga sa akin ay yung PPP at PPP. Ibig sabihin, yung huling PPP, kilala na natin yung pamahalaan, nakikipagtulungan sa pribadong sektor, mahalaga yon. Kasi yung tanong mo na, andyan naman yung pondo, bakit hindi naaabot?
yung una nakikita natin, medyo nag-aalinlangan tayo at nagdududa kung saan gagamitin yung pondo. Kaya bumabagal ang paglabas at paggamit ng pondo dahil sa may pag-alinlangan tayo at saka suspetsa. So yung nakikita namin na sinusubukan, kung yung pribadong sektor pwedeng mauna na tumulong, tapos sila na yung susubok na makakuha ng mga pondo na andyan, baka bumilis. Sinubukan namin to ng 3 taon sa ating mga programa sa family planning. Yes. Na andun yung pondo ng Department of Health, pero medyo nababagalan silang ilabas. Pangalawa, medyo kapos sa tao. Yung binanggit mong mga human resources o mga health workers, kulang sila sa gobyerno So pwedeng nangyayari, una, yung sa pribadong sektor, marami-rami kaming pwedeng tumulong na health workers. Pangalawa yung pondo, pwede naming ipauna, i-advance. Tapos saka na lang kami babayaran. Baka bumilis yung proseso. So yung pwedeng mangyari nga, pamahalaan, pribadong sektor, nagtutulungan. Collab. Yan. Ang tawag ngayon sa bagong term ng mga kabataan, may collaboration. Yan ang bagets ngayon. Ang alam ko yung luma pa. Tapos yung huli at pinakamahalaga nga, yung PPP din, na yung pera, mahalaga kasi sa pagtulong kung maibigay. Pero hindi lang sa diretsahang tulong Yung mga kagaya mo, napakahalaga yung kaalaman din, hindi lang kalusugan. Yung isang profesor nga sa UP na mahilig mangaso, yung nag-hunting siya sa bundok-bundok, yung mga katutubong na kikilala niya, gugulat siya kasi wala siyang, yung SIM niya hindi gumagana sa bundok, pero may internet. So, kung meron lang kaalaman na mabibigay, pwede. So, hindi lang kalusugan, kaalaman, magandang mahalagang mabayaran ng ating pera. Yung pangalawa, maraming mga andyan na pagamutan. Kulang lang ang suporta para gumanda naman at kuminsan ayaw bayaran ng PhilHealth o DOH pagkakulang sa standards. So yung paggandahin, mapaganda sana mga Paano pagamutan. magkaka-standards kung hindi naaabot ng budget? Naalala ko noon, Doc John D, may naabot po kami sa Alagang Kapatid na talagang kinakalawang na yung buong ospital sa isang isla. So talagang hindi na nila mapakinabangan. So ang tagal ng taon, siguro sabi mo nga 20 taon na tayong magkakilala at ito yung pareho nating binabantayan at advokasya. Pero mapagal yung development. We're not saying that it's not improving at all, but it is very slow. Yes. So kayo po sa Heal PH, hindi po natin maikakaila na marami pong party list na ang focus ay health din. Mahigit 160 or almost 200 party list ang tumatakbo po ngayon at ang pipiliin lang ng isang botante doon sa almost 200 na yun ay isa lamang na party list. Ano po ang kaibahan ng Heal PH doon sa ibang mga party list na ay focus ay health? Okay. Sa atin na magkapatid at magkasama na matagal, yung siguro napakagandang kaibahan ng Heal PH na party list ay meron mang eleksyon o wala, andyan kami na papatakbuhin itong programa at pag-asa na pwedeng makatulong. Halimbawa, yung isla na sinabi mo, pag politika yung magdidesisyon, isla ko, konti tao dyan. So, hindi mo bibigyan ng pondo. Pero yung Heal Party List, yung Heal PH, lalo na yung nagbuo nito, ang pananaw, pribadong sektor nga ang pwedeng pumasok dyan. Kasi kung gagamitin mo politika, kulang ang boto, hindi tutulungan yan. Kung gagamitin mo yung budget, kulang ang budget, uunahin sa mas maraming tao. Sabihin ang makikinabang. Yan. So yung Pero mga... Pilipino rin naman sila. Yes, tama. Diba? Bakit kailangan pagkaitan? So yun yung kaibahan ng konti na may election man, manalo man o hindi, yung pag-asa na magtutulungan ng pamahalaan at yung pribadong sektor, andyan pa rin. Kahit wala kaming Congress rep, andyan kasi yung kampanya para sa pagtutulungan. So yun na medyo iba. Na babalik din ako sa iyo, Cheryl, kahit hindi ako
makapasok sa party list. Kasi yung... Patuloy natin. Yun, tutuloy pa rin. Tutuloy natin yung ating pag-uusap on this. Pero I think kasi when you say party list, it has to be represented. Sabi nga, although sinabi nga po ng Korte Suprema na hindi naman kailangan bahagi siya nitong marginalized sector. Pero at least knowing that you're the first nominee, second nominee is... Si Secretary Eric Tayag. May Yusek Eric Tayag or Dr. Eric Tayag na kayo po ay sa ilang dekada. Medyo sasabihin natin nakikita yung edad, pero yung tagal na kakaalam, yung talagang kaalaman doon sa problema sa health sector ay talagang naroon po kayong dalawa. Hindi lang kami dalawa. Kasi 5 ang naandyan sa partida namin. Hindi lang doktor, pero kasama ng kagawaran ng kalusugan ng DOH na matagal. Andyan siya, andyan yung naging direktor ng pinakamalaking ospital sa Pilipinas. Madalas kasi akala nasa Metro Manila, pero nasa Davao area yung Southern Philippines Medical Center. Kasama namin si Dr. Busuego. Kasama din namin yung mga ibang tumutulong, yung naging direktor ng Bureau of Health Services and Facilities, kabisado kung ano nangyayari, mga naging kasama ni Dad sa Office of the Secretary of Health at yung ilan pa mga direktor, andyan sila. Pero hindi lang health kasi pagka problema ng kalusugan, hindi lang health worker. So may kasama kaming 2 general na magaling magtingin ng pag-deploy at pagkabasa sa komunidad. At ang pinakamaganda, malinaw ang aming pananaw kasi meron kaming 3 na manggagamot at doktor sa mata. Kaya andyan din sila. Meron kami mga kasama sa health promotion at media. At higit sa lahat, meron kaming mga kasama na nasa private financial sector na kabisado nila yung kumikita at nakakatulong sa pribadong sektor. Sinusubukan namin silang ihikayat na sa pagtulong sa pamahalaan, sa gobyerno, baka pwedeng tuloy pa rin ang negosyo pero hindi kailangan pagkitahan na malaki. So, kung kayo po ay palarin ang HEAL-PH sa Kongreso, ano ang unang-una? I'm sure mahaba ang inyong listahan, pero ano yung priority nyo, top 3 priorities na gusto nyong matutukan sa Kongreso? Okay. Yung maganda, hindi mahaba yung listahan namin. Kasi ang pananaw namin, andyan na ang universal healthcare, ipatupad lang yan. Yun yung una. Pero yung susunod din, yung 3 nga na sinabi namin, na sana yung pera mabuo para mas madaling maabot kung may advance yan o hindi. Sana mapaganda natin ang ating mga paggamutan na andyan na, lalo sa mga lugar na hindi naaabot masyado. At yung huli, yung pagtutulungan na baka pwede na puntahan ang mga lugar na kinukulang sa serbisyo. Maganda doon, nagsisimula na yung ating pamahalaan. Di ba merong lab, yung mga laboratoryong umiikot, may mga kung anong bus, pero ilang daan lang yan. Mga mobile clinics? Yan. Mga... So yun yung pangatlo at huling naming susubukan na mas marami ang paraan para abutin yung mga, ang tawag sa DOH, GIDA, Geographically Isolated and Depressed Areas, yung mga hirap, mga nasa laylayan, yun yung susubukan tutukan. Napansin ko tuloy yung numero mo. Kala ko candidate sa Mr. Philippines. Ano na pala, ang nakapag-draw lots na, sa ang mga party list. Akala namin na yung mas malaking numero, milyones sa makukuha. Kaya 152. So ang HEAL-PH ay 152? Yes. Kasi ganun po ngayon ang kalakaran. Well, the past elections also because sa dami po ng party list. At nakita din nila na yung karamihan ay letter A. Kasi nga naman para unahan, diba? Sa harap, kung ano po yan, alphabetical order. Tama. Pero ang party list po ay pipili ka
ng numero. Tsaka para matandaan mo, Cheryl, alam mo naman yung height ko. Height mo? Isang 5'2 lang ito. Kung si Dadang nakakatabi mo, isang 4'11 yun eh. Kaya 1'5'2. At least mas matangkad ka Ng kay konti. Sec. Ng Pero konti. sabi niya, mas gwapo daw siya, kaya malas. Huwag na nating ano yon. Huwag na nating paglaban yon. Sige. Again, thank you for joining Salamat us. na marami. Dr. John D. Flavier, ang first nominee po ng number 152 Heal PH Party List. Okay, mabuhay po kayo.